Bago ang lahat, parang hindi naaabutin yung 2030. Nagsimula na kasi yung gulo sa Middle East. Napaaway naman si Nikola Jokic nung nakaraang game nila kontra sa Thunder. Nung huling napaaway si Jokic, biglang nawala din yung player na nakaaway niya. Ito naman, imbes na si Lu Dort yung maka one-on-one ni Jokic, si Jalen Williams, yung tawa ng tawa sa OKC na mukhang bangungot yung inahabot niya nung makita niya yung mukha ni Jokic na parang hindi papahuli ng buhay. Parang lumabas yung halimaw sa katawan ni Jokic, parang kay Eugene, bigla na lang lumabas si Ryzen. Buti hindi humaba yung buhok, pati nagkatato. Kahit si Draymond Green parang kinabahan nung nakita yung mukha ni Jokic, parang hindi papahuli talaga ng buhay. Naging tirador na ngayon si Lu Dort sa NBA, nasa linya na siya ni Dillon Brooks, Draymond Green, Grayson Allen, si Isaiah Stewart, ibang linya yun, gusto lang nun makipagsuntukan. Si Lu Dort ang bagong boy patid ngayon kasi ginagaya niya si Grayson Allen. Based sa mga fans, dapat tawagin ng dirtiest player sa NBA ngayon si Lu Dort kahit pa naliligo siya. Gumawa na rin ng compilation ng mga fans tungkol kay Lu Dort at yung mga dirty play na ginagawa niya na parang pwedeng mag-result sa injury. Kaya din nagalit si Nikola Jokic dahil alam niya yung intensyon nitong si Lu Dort na dapat mag-ingat sa kanya dahil pasimple yung tira at pwede mag-cause talaga ng injury kumpara dun sa ibang mga player tulad ni na Brooks at Draymond na alam na nilang babanatan sila. Yung kay Lu Dort hindi mo paaasahan. Tinawag kasi ni Nikola na unnecessary foul yung ginawa ni Lu Dort at unnecessary rin naman yung naging reaksyon ni Nikola Jokic based sa kanya. Dahil naman na-eject si Lu Dort at natawagan ng Flagrant 2, dapat siya di umanong isuspinde ng NBA. Meron kasing mga post na 10-game suspension ang ibibigay dito kay Lu Dort. Pero parang malabo yun. Si Stewart nga nanapak na, parang 3 games lang ang ibinigay. Kaso may banger yun. Based naman sa rule, 1-game suspension or kaya multa ang pwedeng ibigay sa player na merong Flagrant 2 foul. Merong instance din na ibababa sa Flagrant 1 para mabigyan lang ng multa. Marami kasing unwritten rule sa NBA. Ang isa pa doon, protect the player. Kahit pa merong mga nilagay talagang written rule. Ngayon kung ang tinitira nitong si Lu Dort ay yung mga superstar na posible mag-cause ng malalang injury at mawala pa, dun siya pwedeng patawa ng NBA na malalang injury. Mali pala, malalang suspension. Magtatapat ulit ang OKC at Denver sa March 10. Bago yon, makakatapat ng Nuggets muna ang Minnesota, Utah, Lakers at Knicks. Sila yung may pinakamahirap pa ring schedule ngayon. Ang Lakers at Warriors naman may game ngayong araw. Kung sino mananalo, magkakaroon ng counting edge kahit papano. Yung Golden State kapag sila nanalo, didikit sa Suns. Kung Lakers naman, didikit sila sa Minnesota. Si Kristaps Porzingis naman parang walang balak bumalik. Nalaman ng Golden State na hindi pala POTS ang sakit ni Kristaps na dinaya di umano yung medical clearance niya or medical certificate. Ang ginawa kasi ni Steve Kerr after ng trade kay Kristaps at nung mabasa niya ang medical report sa kanya, tinanong niya yung mismong GM ng Atlanta Hawks na malapit din niyang kaibigan kung POTS ba talaga yung sakit ni Kristaps Porzingis. Sinabi mismo ng GM ng Hawks na hindi POTS ang sakit ni Kristaps at ito rin kasi yung sinasabing rason kung bakit hindi siya naglaro ng nasa 14 games. At hindi yung Achilles tendinitis na dati pang na-diagnose kay Kristaps at misteryosong sakit yung kumapit dito kay Kristaps kung bakit hindi siya makapaglaro. Hindi rin mailabas ng Atlanta Hawks dati yung tamang diagnostic dito kay Kristaps. Dahil nung na-trade siya sa Golden State, tinanggap din ng Warriors na merong mga sakit or injury itong si Porzingis. Sa recent absent pa ni Kristaps, sinabi doon na nakakahawa di umano ang sakit niya at kaya siya hindi makapunta sa practice at sa mismong game ng Golden State. Nahihirapan ding ma-diagnose ng medical team ng Warriors kung ano ba talagang sakit ni Kristaps. Saka mahirap kasing i-diagnose ang katam or katamaran or kaya ayaw niya maglaro. Bigla lang kasing sumulpot yung sakit na yon since kalagitnaan ng playoffs nung nakarang taon. Sinabi agad ni Coach Steve Kerr na misinformation yung lumabas na report about sa POTS nitong si Kristaps. Ayaw din niyang i-disclose kung ano yung nalaman niyang totoong sakit kay Porzingis. Pero base sa kanya, nawawala ng fluid sa katawan si Kristaps at nakakahawa yung sakit niya. At hindi ito yung Achilles tendinitis na nireport dati. Ang mga player pa naman sa Golden State excited na kasama na nila si Porzingis dahil daw parang meron silang Wembanyama. Kaso wrong package talaga yung nangyari.
Imbes na Giannis naging Porzingis tapos yung package pang nakuha ng Golden State damage pa. Hindi pa malaman kung ano yung na-damage dito kay Porzingis ngayon.